paano palitan ang mobile number sa Maya. Pero bago natin ituloy yan, bali focus muna tayo sa SIM cards natin. Bago kayo mag-proceed ng pag-change ng mobile number sa app, mas maganda i-recover nyo muna yung mobile number kasi pwede naman, possible yun. Kung Filipino kayo na nasa Pinas, punta lang kayo sa branch ng network nyo, mag-request kayo ng SIM replacement. Kung OFW kayo na nasa Saudi, subukan nyo munang mag-request ng eSIM replacement sa app ng network nyo. Kung malabo talaga mangyari and kailangan talagang physical appearance, tapos kailangan nyo na rin ng immediate access sa Maya account nyo. So, at saka kayo tatalon dito. Bili muna kayo ng bagong SIM card, make sure na naka-SIM register sa inyo, tapos umpisa na natin. Sinubukan ko nga pala yung process muna sa loob ng Maya app, kaso medyo problematic doon, hindi ako makapag-attach ng file. So, ang gagawin lang natin, magbubukas tayo ng Google Chrome, tapos pupuntahan natin yung maya.ph. Tapos yan, itap natin yung help and support. Tapos, itype lang natin or i-search natin dito, change mobile number. Tapos, itatap natin to, how do I change my Maya registered mobile number? Swipe up nyo lang ng konti, makikita nyo yung hyperlink na to. Ito yung itatap natin, fill up the change mobile number request form. Tapos yan, ito na yung form. So, dito muna sa reason for request, ano yung rason kung bakit mo gustong palitan yung registered mobile mo sa Maya? So, ako, lost SIM, yun yung nilagay ko dito. So, ilalagay na natin dito kung ano yung nakaregistered na number dito sa Maya natin, kung ano yung luma, tapos ano yung gusto natin ipalit na bagong mobile number sa Maya account natin. Tapos, ilagay lang natin na yung email address natin dito. I-double check nyo nga pala kung tama yung lumang number at saka yung bagong mobile number, lalo na yung email address. Pagdating sa mga valid ID, ito yung mga pwede natin i-upload. Ako naman ang pinili ko is yung Philippine National Identity Card. Ito yung nandun sa loob ng eGov.ph app. So, in-screenshot ko yung front at saka yung back. Ito yung i-upload natin sa loob ng My App. So, ito na yun. Dun sa taas, attach valid ID, in-upload ko dyan yung front ng national ID ko. Tapos, ito naman is yung back ng national ID ko. Attach specimen signature. So, sa isang typewriting, pumirma ako ng 3 beses. Tapos, pinicturean ko lang and then in-upload ko na dito. Attach selfie while holding the ID. Ito naman, since national ID sa loob ng eGov.ph app yung in-upload ko, ang ginawa ko lang is ganyan, nag-selfie kasama, nilipat ko yung screenshot dito sa screenshot ng national ID ko sa kabilang phone, tapos na ganyan lang ako. Okay, make sure lang, siguro para makuha nyo na maayos yung selfie na kasama yung national ID sa iba pang phone, babaan nyo yung brightness hanggang makita ng malinaw yung national ID sa kabilang phone na to. Tapos sa description naman, kahit ano lang, gusto nyo na, kahit ano, ibigay nyo yung rason nyo kung bakit gusto nyo palitan yung mobile number na nakaregister dun sa Maya, ano nangyari dun sa lumang SIM nyo. Ewan ko, ganun lang yung nilagay ko dyan. Most likely kung OFW ka, 18 plus and above ka, so hindi mo na kailangan i-fill out to. Mag-proceed ka na dito sa checkbox, checkan mo yan, tapos itap mo na yung I am human, tapos kumpletin mo lang yung verification ng box na lilitaw dito, then proceed na natin. Para naman dun sa mga minor de edad, so ito yung kailangan nyo pang idagdag sa form. Dun sa parent or guardian nung minor de edad na may-ari ng Maya account na to, itap nyo ito para lumabas yung parental consent form. So, i-fill out nyo yan, tapos i-upload nyo ngayon dito. Tapos, valid ID ng parent or guardian, NSO certificate ng minor de edad, yung may-ari ng Maya account na to. Tapos, ito optional lang, kung may proof of legal guardianship kayo, so i-upload nyo dyan. Tapos, yun. Para sa mga may minor de edad, or para sa minor de edad na may-ari ng Maya account na to, ganun din, itap nyo na yung privacy, then itap nyo na yung I am human, kumpletuhin nyo yung verification para makapag-proceed na. Tapos yan, okay na, nakapagawa na tayo ng ticket. Lalabas dito yung ticket number nyo sa taas. Your support ticket number is, yan yung ililista nyo, i-safe keep nyo yan para matrack nyo yung ticket na ginawa nyo na to. Kung in case na hindi nyo nalista yung mobile number na lumabas dito, magsisend din naman siya ng email sa atin. So, hanapin nyo na lang yung email from Maya, nakalagay doon yung ticket number natin. Tapos, ang nakalagay dito ngayon is, your concern should be resolved within 9 business days.
So, abutin din tayo ng mga 2 weeks bago makumpleto yung request natin na palitan yung mobile number sa Maya account natin. Pagdating sa pagbilang ng 9 business days, hindi kasama dito ang Sabado at Linggo. Kasi yun yung time na, yun yung weekends sa Pinas. So, naipakita ko na yung process kung paano palitan yung registered mobile number sa Maya. Yung paggawa ng ticket, ang ipapakita ko naman is kung ano yung naging problema ko dito sa website ng Maya. Okay. Dun sa bandang taas, okay lang na i-attach ko yung personal info ko, yung mga valid ID. Tapos, dito ako nagka-problema sa part na to. Hindi naman ako minor de edad, pero nire-require pa rin niya ako na mag-attach ng files dito. Every time na itatap ko na yung proceed sa ilalim, magkakaroon ng pop-up na kailangan ko mag-attach ng file dito sa signed parental consent form. So, yung mga yan. So, ang ginawa ko na lang, in-attach ko yung national ID ko, tapos at saka ako proceed para makapag-proceed lang at makagawa na ng ticket. So, ewan ko na lang, sana i-consider na lang or reviewin ng maigi nung Maya agent yung form na sinubmit ko sa kanila, tapos para maging successful yung pagpalit ng registered mobile number ko sa Maya.